Continue our continuous study of the Word of God in the book of Genesis. And we are now in chapter 21, and what we will study this morning is from verses 1 hanggang verse 7. Kung handa na po ang bawat isa, I'll be reading from the ESV, Genesis 21 verses 1 to 7. Ito po ang salita ng ating Diyos. The Lord visited Sarah as He had said, and the Lord did to Sarah as He had promised. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the time of which God had spoken to him. Abraham called the name of the son, or of his son, who was born to him, whom Sarah bore him, Isaac. And Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 days old, as God had commanded him. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. And Sarah said, God has made laughter for me. Everyone who hears will laugh over me. And she said, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Yet I have borne him a son in his old age. Ang Diyos po ang magpala sa atin sa pagkakabasa ng Kanyang salita. Tayo po lahat ay pumikit, ay dumulog sa panalangin at hingi ng paggabay ng Diyos sa pag-aaral ng Kanyang salita. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat Ikaw ay tapat, mabuti, hindi nagmamaliw, kailanman sa iyong pangako. At siyang tapat na tumutupad nito ayon sa iyong kalooban, ayon sa oras at panahon na itinakda mo. Ito ay tuparin. Kaya lahat po ng ito ay pinagpapasalamat namin sa iyo at hinihingi na nawa mas makita namin at manawaan ang kagandahan ng iyong mga pangako at ng iyong katapatan sa mga ito sa pag-aaral namin ng iyong salita. Lahat po ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kagaya po na binanggit ko kanina, ang title po ng exhortation natin, As the Lord had promised. At ito po ay galing doon mismo sa verse 1 ng ating pong talatang binasa mula kanina. As the Lord, or as He had promised. And this pertains dito sa pangako ng Diyos na makikita natin in chapter 18 pa lamang kung saan totoo at eksaktong araw at panahon na sinabi ng Diyos kung kailan niya tutuparin yung pangako niya kay Abraham at kay Sarah na sila ay magkakaroon ng kanilang supling. Kaya nga dapat manawaan natin ito. Alalahanin natin yung context nito. Kung alalahanin natin in chapter 18, and I was privileged to exhort also sa bahagi na ito na salita ng Diyos. In chapter 18, makikita natin doon si Abraham ay naninirahan pa doon sa Oaks of Mamre. Habang nag-aantay siya doon sa labas ng kanyang tolda, ay nakita niya yung tatlong lalaki na paparating, sinalubong niya. He offered refreshment for them to stay for a while so that He may offer them food before they go on their way to Sodom and Gomorrah. Makikita natin doon ay hindi lamang inulit ng Diyos yung pangako, the covenant promise that God has spoken to Abraham. It was not only reiterated, but it was reinforced. Sabi ng Diyos kay Abraham, sa ganitong panahon din sa susunod na taon ako'y babalik upang mangyari, upang tuparin yung pangako ng Diyos kay Abraham. At ano yung pangako na yun? Na magkakaroon ng anak si Abraham, hindi sa pamamagitan ni Hagar, kundi sa pamamagitan ni Sarah na kanyang asawa. Kaya napakaganda dito kung makikita natin yung katuparan ng ipinangako ng Diyos. Kung paano niya ito tinupad ayon sa kanyang sinabi, ayon sa kanyang ipinangako sa kanila. Kaya nga mga kapatid, sa pagbasa natin, habang nakikita natin yung unti-unting pag-unfold ng pangako ng Diyos kay Abraham, kung paano ito unti-unting natutupad, ay dapat makita natin, wala tayong ibang tugon, kundi yung mapagpasalamat na pagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang katapatan. Kaya mga kapatid, nawa ito yung makita natin, na habang nakikita natin, na habang naunawaan natin, napatutunayan sa atin na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, tapat ang Diyos sa kanyang tipan na ginawa para sa atin, sa kanyang sarili. Doon sa tatawag natin na pactum salutis.
the covenant of redemption, wala tayong ibang dapat tugon kundi pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Diyos. Kaya naman mga kapatid, dalawang bagay makikita natin dito habang inaaral natin itong passage nito as we go through the verses here, two things that we will focus on. Una, makikita natin dito the promise realized. That's in verses 1 to 5. The promise realized. Pangalawa at huli, makikita natin dito yung resounding praise in verses 6 and 7. So again, first point natin, the promise realized. Second and last, a resounding praise. So tignan po natin, balikan natin yung verse 1 ng chapter 21. Tignan natin dito kung paano natupad yung pangako ng Diyos. How the promise that God has spoken to Abraham was realized during this time. Pero before that, let us look back dun sa mga key moments leading to this chapter. Mga key moments na makikita natin kung paano nag-unfold itong pangako na to ng Diyos kay Abraham. Remember, in Genesis chapter 12, ito yung bahagi na salita ng Diyos kung saan makikita natin na tinawag ng Diyos si Abraham mula sa urna ng mga Kaldeo patungo dun sa lupa na ipinangako ng Diyos sa pagdadalhan sa kanya. At dito ay nakipagtipan ng Diyos kay Abraham. God made a promise to him to make him a great nation. That's in chapter 12. Then after that, again in Genesis chapter 15, nangako muli ang Diyos kay Abraham. At ano yung pangako? That his descendants will be as numerous as the stars in the sky. And then in Genesis chapter 17, again, explicitly pinangako ng Diyos kay Abraham na si Sarah ay magkakaroon or Sarah will bear a son. At doon pa lamang sa chapter 17, may pangalan na yung anak nila na ito. And he will call him Isaac. And in Genesis chapter 18, dito makikita natin, yung kanina binabanggit ko, na habang si Sarah ay nakikinig sa usapan ng angel ng Diyos, makikita natin doon, narinig ni Sarah yung pangako ng Diyos kay Abraham na siya ay magkakaroon ng anak. At anong ginawa ni Sarah? In disbelief, she laughed when she heard the promise. Therefore, mga kapatid, even before this sa pagkapanganak ni Isaac, makikita natin ilang beses na ipinangako ng Diyos itong tipan na ito. Ilang beses inulit-ulit kay Abraham itong pangako na ito. Sa kabila ng paulit-ulit na pag-reinforce, pag-reiterate ng pangako na ito, anong ginawa ni Abraham at ni Sarah? Before the birth of Isaac, what did they do? They tried to fulfill the promise through human efforts. Hindi po ba? Sinubukan tuparin ni Sarah yung pangako ng Diyos kay Abraham sa mamagitan ng kanyang sariling kaparaanan. Binigay niya si Hagar kay Abraham, kaya nga ipinanganak si Ismael. However, makikita natin mga kapatid, sa kabila ng effort ni Abraham, o specifically ni Sarah, na parang tulungan ng Diyos sa pagtupad ng pangako ng Diyos sa kanila, sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at pagmamalabis laban sa Diyos, makikita natin na nilinaw ng Diyos, hindi si Ismael yung katuparan ng pangako ng Diyos. Ismael was not the covenant heir. Sa halip, yung pangakong anak ay manggagaling kay Sarah at hindi sa sinuman na servants ni Abraham or ni Sarah. It will be a son na dadalhin ni Sarah sa kanyang sinapupunan, ni panganganak. At walang iba ito kundi, ang katuparan, walang iba kundi si Isaac. Kaya nga dito makikita natin yung unfolding ng fulfillment ng covenant promise ng Diyos kay Abraham. Kung paano ipinangako ng Diyos. Ano sabi dun sa Genesis chapter 18? That about the same time next year,
the Lord will surely return, and Sarah shall have a son. Ganun ka-specific yung pangako na yun. In chapter 18, mga kapatid. Surely, sigurado. At hindi ito sila manghuhula, kailan kaya next year? Kundi ito ay tiniyak ng Diyos sa kanila. About this time next year, the Lord will surely return, and Sarah shall have a son. So dalawang tema yung in-emphasize dito, mga kapatid. Una, maunawaan natin na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang sinabi. Or sa English, God acts according to His word. Kung ano sinabi ng Diyos, tutuparin niya. Hindi kagaya natin ng mga tao na mahilig tayo magbitaw ng pangako. Hindi po ba? Kasi naman natin kaya tuparin. Diba? Nakailang drawing na ba tayo ng, tara, picnic tayo doon, picnic tayo dyan, nakit tayo doon, nakit tayo dyan. Pero madalas, di ba, hindi natin kaya tuparin faithfully lahat ng mga binibitawan nating salita. But that's not the case patungkol sa Diyos. Ang Diyos, kapag nangako, tinutupad niya yun. Kung anong sabihin ng Diyos, siya niyang ginagawa. Kaya dito makita natin yung kagandahan ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. And more to that later. So kung paano ipinangako ng Diyos, ginawa niya ito. At pangalawang tema na makikita natin dito, the promise is fulfilled at the appointed time. Nangyari yung katuparan na pangako ng Diyos ayon sa panahon na itinakda ng Diyos. Hindi ayon dun sa timeline ni Sarah or ni Abraham. Di ba kung si Abraham lang ang tatanungin eh, di ba gugustuhin ba niya magkaroon ng anak sa edad na 100 taong gulang? Kahit siguro sa sino sa atin dito na mga kalalakihan tanongin, gusto ba mo magkaanak ng 100 years old ka na? Di ba? Naturally speaking, ordinarily speaking, hindi natin nanaisin yun. Siguro, paano mo kaya alagaan yung anak mo noon na umiiyak, ang likot-likot, paano mo bubuhatin? Kung yung sarili mong likod nga ay sumasakit na. Eh mas lalo si Sarah, mga kapatid. Pagtanongin mo yung mga kababaihan dito, gusto mo bang manganak ng edad na 70 years old ka na? Mag-aalaga ka pa ng anak? Ordinarily speaking, hindi. Pero dito makikita natin, yung pangako ng Diyos natupad sa oras at panahon na tinakda ng Diyos. Hindi sa oras at panahon na tingin ni Abraham at ni Sarah na ideal for them. Hindi dun sa panahon na sa tingin ni Abraham at ni Sarah na mas malakas pa sila, mas kaya pa nila mag-alaga ng anak. Kundi sa panahon na itinakda ng Diyos. Kaya sabi dito ni Matthew Henry, napakaganda nito mga kapatid, God's providences look best and brightest when they are compared with His Word. And when we observe how God in them all acts as He has said, as He has spoken. Napakagandang tingnan nung mayamang providensya, biyaya ng Diyos, pagkilos ng Diyos sa Kanyang sanlilikha. Pagtitignan natin to sa lenses ng Kanyang salita. Hindi ayon sa pamantayan natin o definition natin ng providence. Kasi madalas mga kapatid na nangyayari, gusto natin tingnan yung providensya ng Diyos ayon sa kagustuhan natin, ayon sa pamantayan o ano nakikita natin mga mata. Mga bagay na pinagpapawalang bahala natin, na siya naman talagang pagkilos ng Diyos para sa atin. But it shines the brightest, sabi ni Matthew Henry, kapag tinignan natin yung providensya ng Diyos, ayon sa kanyang salita, ayon sa pangako na kanyang binitawan. Kaya nga ito yung nangyari sa verse 1 ng chapter 21. The Lord visited Sarah. Hindi man binanggit dito kung it is the same way that the Lord has visited Abraham when he was in the oaks of Mamre. Physically, yung theophany na tinatawag natin. But one thing is sure, the Lord visited Sarah as He had said. And the Lord did to Sarah as He had promised. At anong ginawa ng Diyos? God caused Sarah to conceive and bear a son for Abraham in his old age. Mga kapatid, it is obvious. Not only
in our time, but even during the time of Abraham, where life expectancy is longer than what we have right now, it is obvious, according to the natural order of things, that giving birth at an old age is unexpected, if not impossible. Hindi po ba? Napakahirap isipin na pag matanda na, pwede pang magkaanak. Pero dito, makikita natin, or kung babalikan natin, Genesis chapter 18, verse 11, malinaw doon yung description kay Sarah. Kung babalikan natin, buksan niyo yung mga Biblia, sa Genesis chapter 18, verse 11, ano sinasabi doon? Now, Abraham and Sarah were old and advanced in years. Matanda na sila. Pero hindi lang sila basta matanda na. Ano pa yung dinugtong dito ni Moses when he wrote this? The way of women had ceased to be with Sarah. Ano ibig sabihin nun? According to human anatomy, si Sarah ay hindi na pwede magkaanak. Bakit? Yung tinatawag natin sa medicine, di ba, na yung menopausal. And according to medicine, pag nag-research kayo, i-chat GPT nyo, yung range nito nasa 45 to 50 years old. Nangyayari. Eh si Sarah, 70 years old na during this time, mga kapatid. Bear that in mind. The way of the women has ceased to be with Sarah. Kaya nga natawa si Sarah, narinig niya pangako ng Diyos. At the same time next year, Sarah will bear a son. As natawa siya kasi, sino pa namang hindi matatawa, di ba? Ordinarily speaking na, ano mangyayari yun? She was already 69 years old during that time. She was 70 when she conceived and bore Isaac. However, God said in the same chapter, in chapter 18, after verse 11, ano sabi ng Diyos? Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Kaya nga mga kapatid, in God's appointed time, tinupad ng Diyos yung kanyang pangakong inusal, sinambit, sinabi kay Abraham at kay Sarah. Yung pangako ng Diyos that is in the covenant ratified by God. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the time of which God had spoken to him. And looking at this passage, I can't help but imagine the joy that Abraham and Sarah experienced holding on their hands the promised son, the child at which God has promised to them. Ano kayang saya, ano kayang ligayang dulot nun na hawak-hawak nila for the first time? Si Isaac, yung anak na ipinangako sa kanila ng Diyos very long time ago. They waited decades and decades after decades. And here they are, not only witnessing but experiencing the fulfillment of that promise. Mga kapatid, pag tumingin kayo sa paligid, nakita niyo yung mga pamilya na pinagkalooban ng Diyos ng mga supling ayon sa kanyang biyaya. At pagtanongin niyo yung mga magulang na nandito, yung saya na naramdaman namin nung ipinanganak yung aming mga supling, ganun na lamang, mga kapatid. Kahit makukulit na yan ngayon. Pero nung bagong panganak yan, mababait pa sila. Pero ganun na lamang yung saya. Ganun na lamang yung joy. Na hindi pa kami kagaya nitong nasa kay Abraham at kay Sarah that it would be impossible for us to have a child. Pero mga kapatid, hindi lamang yung joy ni Abraham at ni Sarah ay nagmumula doon sa katotohanan na meron na silang anak.
kundi yung kanilang kasiyahan ay nagmumula doon sa katotohanan na yung anak na kanilang hawak-hawak ay yung katuparan ng pangako ng Diyos. At yung katuparan na napangako ng Diyos ay anino nung ultimate fulfillment of that promise. Not just the promise that God has said to Abraham, but the promise that God has given Adam when they fell to sin in the Garden of Eden in Genesis chapter 3 verse 15. Yung saya na yun na hindi lamang may anak na sila, kundi meron pang mas mahalagang sinisignify, yung pagkapanganak ni Isaac. Yung katuparan ng pangako ng Diyos sa Garden of Eden when Adam and Eve forfeited for all their posterity access to the tree of life, access to eternal life. And this is our comfort and joy, mga kapatid. The same joy and comfort that Abraham and Sarah received, the same comfort and joy that we should have. Na hindi tayo iniwan ng Diyos sa nanguhula, nangangapa sa dilim. Second guessing yung faithfulness na fulfillment ng kanyang mga pangako sa kanyang salita. Ano man na pinangako ng Diyos sa kanyang salita, makakaasa tayo na ito ay totoo at mapangyayari. At ano yung kinakailangan natin gawin? What else do we need? What else do we need? Kung ang pangako ng Diyos sa kanyang salita ay totoo at mangyayari, what else do you need, mga kapatid? Ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, maging tayo man na naririto, mga communicant members ng local na iglesia na ito, even our visitors and guests, when our eyes drift away from the gospel, ito rin naman yung ating kalalagayan. We are looking for things that are not in the Word of God. Nag-iimbento tayo ng pangako ng Diyos sa gusto nating tuparin niya para sa atin. Hindi po ba? Hindi natin inaasahan, hindi tayo pupunta doon sa salita ng Diyos. Sa halip, nag-iimbento tayo ng kung ano makapagko-comfort sa atin, katang isip natin na pangako ng Diyos na wala naman talaga sa salita ng Diyos. Hindi po ba? Ano itong mga kasinungalingan nito, mga half-truths na sinasabi sa atin, nakakala natin na sa salita ng Diyos, tapos pinangahawakan nating pangako yun ng Diyos, hindi pala yung pangako ng Diyos. Diba? Madalas natin naririnig, just do your best, and the Lord will do the rest. Saan sa Biblia yun? Saan sa salita ng Diyos yun? Saan pinangako ng Diyos yun na kapag ginawa mo yung makakaya mo, siya nang bahala sa iba? Sabi nga ng Diyos, hindi mo kaya. For all have sinned and fallen short of the glory of God. No one's righteous, not even one. Our desires are inclined to sin. Sabi nga ni Apostle Paul sa Romans chapter 7, the things that I want to do, I do not do. The things that I do not want to do, I do. Woe to me, sabi niya. Kalunos-lunos ang aking kalagayan, who will save me from this body of death? Kaya saan galing yung kasinungalingan na yun yung pinangahawakan ngayon ng mga tao. Do your best, the Lord will do the rest. Ano pa? Kung anong sabihin mo, di ba? Anong i-declare mo, i-manifest mo, mangyayari. Saan sa salita ng Diyos yun? Saan ipinangako ng Diyos sa whatever we declare, it will happen? Wala, mga kapatid. Sapagkat wala tayong kapangyarihan to declare. Yung authority, yung power to declare, naka-reserve yun sa Diyos lamang. Na whatever He declares, whatever He say, ano man yung sabihin ng Diyos, yun ay mangyayari. Sapagkat ang Diyos lamang yung omnipotent, immutable, never-changing, all-powerful, all-knowing, sapagkat siya lamang ang Diyos. And we are not gods ourselves. Pero ito yung nakakalungkot, we are
either blinded or brainwashed with these seemingly promises of God. Pero hindi pala talaga promise ng Diyos. Tapos pinangahawakan natin. Akala natin yung pangako ng Diyos. Tapos pag hindi nangyayari, sasabihin natin, Lord, sabi mo tapat ka sa pangako mo, ba't hindi nangyayari? Dineclare ko naman. Hindi po ba? We do not trust the word of God. Without it. That's why we look for imagined words of God, promises of God that are never the revelation of God Himself. Kapag hindi natin pinagtitiwalaan yung tapat na pangako, salita ng Diyos, tumitingin tayo sa mga bagay na nasa labas ng salita ng Diyos. Hindi tayo nasasapat sa kung ano yung isinulat by the inspiration of the Holy Spirit. Sinulat na salita ng Diyos para sa atin. Kaya anong ginagawa ng iba? Naghanap sila ng fresh revelation, quote-unquote. Special or fresh revelation. Para bang hindi sapat yung nakasulat sa Biblia. Ano yung mga sasabihin nila? The Lord spoke to me or nireveal ng Diyos sa akin sa panaginip. Tapos contrary sa salita ng Diyos. Pero salamat mga kapatid sa ating Diyos at sa Kanyang biyaya na tayo na nakapakikinig, nakatatanggap ng matapat na pangangaral ng mabuting balita tuwing araw ng Panginoon ay napapaalalahanan na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng Kanyang mga pangako. And indeed, He already fulfilled what He has promised. That is in our Lord and Savior Jesus Christ, the ultimate promised child. He did not spare His own Son, but gave Him to us as our propitiation. Ito yung tunay na pangako ng Diyos. Not those vain things that we imagine to be the promises of God, but what God has revealed in His Word. Ipinagkaloob na ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak upang tuparin ang lahat na pinag-uutos sa kautusan, lahat na nire-require ng kautusan, alang-alang saan? Alang-alang sa akin at sa iyo at sa bawat isa sa atin upang tayo madamitan ng Kanyang katwiran. At pinagbayaran ng Panginoong Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan upang tayo maging matuwid sa harapan ng ating Diyos amang nasa langit. Kaya mga kapatid, tuwing ipinapahayag natin yung ating mga kasalanan at tinatanggap natin yung pangakong pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, hindi natin dapat pagdudahan. Sa halip, sa pamamagitan ng pananampalataya, panghawakan natin. Yung pangako ng Diyos na ito, na tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. Gaano man kalaki, gaano man ka rimarimarim, mga pagkakasalan na nating nagawa sa ating Diyos, laban sa ating Diyos, laban sa ating kapwa. Kung tayo ay sa biyaya ng Diyos sa tatagpuan, sa tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus, natatagpuan, tunay na kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala ang ating tinatanggap. Bakit? Dahil lahat ng bagay patungkol sa ating kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan ay tinupad na ng Panginoong Hesukristo. Hindi lamang niya basta tinupad, siya din ay tapat na nire-representa tayo sa harapan ng Diyos amang nasa langit. He not only faithfully fulfilled all that is required for our salvation, but He also faithfully intercedes for us before the Father. Ganun na lamang yung kagandahan
ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya ang babalikan natin mga kapatid, in verses 3 and 4, pinangalanan ni Abraham ang kanyang anak na Isaac. Ibig sabihin ng Isaac ay laughter. Ito yung pangalan na binigay ng Diyos, sinabi ng Diyos kay Abraham in chapter 17 pa lamang. At hindi lamang ibinigay yung pangalan, kundi binigay din ni Abraham kay Isaac yung sign and seal of the covenant of God. Pagpapatunay na si Isaac nga talaga yung katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. He obeyed exactly as God has commanded him. And this confirms that Isaac is the covenant child. Kung titignan natin, pwede namang ibang pangalan na bigay ni Abraham kay Isaac, hindi po ba? Di ba tayo ngayon, maingat tayo magpangalan sa mga anak natin, di ba? Kasi baka paglaki nila, bumalik sa atin, sisihin tayo. Tayo, ba't naman ganito yung binigay mong pangalan sa akin? Pinagtatawanan tuloy ako ng mga kalaro ko. Hindi po ba? We are very careful in giving names to our children. At pag tinignan natin yung pangalan ni Isaac, ibig sabihin laughter. Hindi kasayahan kundi katatawanan kung tatagalogin natin. Ito ay dahil nga si Abraham, nung narinig niya yung pangako ng Diyos, ang ginawa niya, he laughed. When Sarah also heard the promise of God, she also laughed. And later on, in this same chapter, not preempting yung susunod na pag-aaral next Lord's Day, but also Ishmael laughed at him. Tinawanan ni Ishmael si Isaac. Di natin alam kung bakit, but that's what was revealed in this passage. Pwede naman sanang bigyan ng ibang pangalan si Isaac, pero dahil yun yung binigay ng Diyos sa pangalan kay Isaac, Abraham obeyed. Sapagkat nakita niya yung katapatan ng Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako. Sabi ni Matthew Henry, God had kept time in performing the promise, and therefore, Abraham must keep time in obeying the precepts. Hindi winithhold ni Abraham kay Isaac not only the name that was given by God for him, but also the sign and the seal of that covenant. That's none other than circumcision. On the 8th day, napaka-specific nun. He could have circumcised Isaac on the 8th year, 8 years old na, or on another day. But according to the covenant that God has set with Abraham, yun yung kinakailangan niyang gawin. On the 8th day, pagkapanganak ng bata, kailangan i-circumcised. At sinunod yun ni Abraham, sapagkat iyon yung tipan ng Diyos kay Abraham. Kaya nga dito makikita natin walang iba kundi yung promise realized. Na isa katuparan yung pangako ng Diyos. Sapagkat ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Sarah, yung anak na pinangako ng Diyos kay Abraham. Na siya pagbumula ng salinlahi ng bansang Israel. Na pagmumula ng katuparan ng pangako ng Diyos na ang mga anak ni Abraham ay magiging sindami ng mga bituin sa langit at magiging sindami ng mga buhangin sa pampang. Na si Abraham ay magiging ama ng mga bansa, ng maraming bansa. The promise here is realized. And the promise realized, mga kapatid, is responded with a resounding praise. Yung katuparan na pangako ng Diyos ay tinugunan ng pagpupuri sa Diyos. And that's our second and last point. In verses 6 to 7, ito po yung makikita natin mga kapatid, the resounding praise. Matapos ay panganak si Isaac, ang tugon ni Sarah ay joyful amazement. God has turned her former laughter of doubt into laughter of joy. What seemed impossible happened. Ito yung makikita natin dito. Kaya ito yung salita, ito yung inusal, ito yung binanggit ni Sarah in verses 6 to 7.
Who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Ngayon dito sa verse 6, makita dapat natin mga kapatid, itong laughter na to, it's not a laughter of mockery, but a laughter out of joyful disbelief of the miraculous conception and birth of Isaac. Hindi ito pinagtawanan or para pagtawanan yung nangyari kay Sarah, kundi ito ay matatawa ka na lang dahil sa sobrang amazement dun sa kagilagilas ka mga ginawa ng Diyos. And it is not only Sarah who is or will be praising God for this marvelous, miraculous event, but all who will learn of the news of the birth of Isaac will also praise with her. Na dito, balikan natin in verse 6. Ano po ba sabi dito? And Sarah said, God has made laughter for me. Binigyan ako ng Diyos ng kasayahan. And everyone who hears will laugh over me. Mga kapatid, kapag minsan, after ng evening service, nagsasama-sama yung ilan sa mga members ng church, madalas dun sa subdivision ng pamahay, pag may time po kayo, sama kayo. And minsan nagkakwentuhan doon, mga mag-asawa. And then, kapag yung mga babae nagkakwento nung, kasi nagkakatanungan paano ba kayo nagkakilala, ganyan. Pag yung mga babae nagkakwento, parang totoo. Pero pag mga lalaki na nagkakwento, parang iba yung, nagiging iba yung kwento. Minsan nagkakatawanan na lang. Diba? Minsan may ganun tayo na parang, talaga ba? Sige nga, yung totoong kwento naman. Dito mga kapatid, isipin nyo, pag narinig ng mga tao sa paligid na, si Sarah, 70 years old ang anak, parang matatawa ka na lang, paano nangyari yun? Kamanga-manga naman. Yun yung sinasabi dito ni Moses in verse 6. Si Sarah ay magiging source ng joyful disbelief ng mga makakarinig ng storya na to. Na paano si Sarah, napakatanda na, was able to bear Abraham a son. For who would have thought, who would have imagined a 70-year-old mother nursing her own children? Or a 100 years old father raising a son? Sino makakaisip nun? Sino? Di ba ordinarily parang wala kang, hindi sasagi sa hinuha mo itong bagay na ito. Sabi ni Matthew Henry, the thing was so highly improbable, so near to impossible, that if anyone but God had said it, we could not have believed it. God's favors to His covenant people are such as surpass both their own and others' thoughts and expectations. Ganun na lamang, dahil ang Diyos ay nangako, defying all odds, kumbaga. Walang makapipigil sa katuparan ng pangako na to ng Diyos. Hindi nga napigilan ng attempt ni Abraham and Sarah to derail the fulfillment of this covenant promise sa pamamagitan ng pagbibigay ni Sarah kay Hagar, kay Abraham. It was not derailed by the works of their hands. How much so that it would be hindered by the natural order of the created order na wala namang ibang gumawa, wala namang ibang lumikha, kundi ang Diyos mismo, who controls everything, who can cause anything to happen, who can create something out of nothing. But who would have thought? Who would have thought that this would be possible? Hindi po ba? Napakaganda, this is an extended application, pero napakaganda mga kapatid, that as we reflect on this, sabi dito, and she said, in verse 7, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? As I was contemplating on this part of the passage, I can't help but think of yung mga nanay sa church na ito. Hindi po ba? Kung titignan natin yung background ni Abraham, ni Sarah, hindi naman sila ordinaryong tao lang. God has richly blessed them. It was clear from the very beginning, in chapter 12 pa lamang, when God has called Abraham out of the Ur of the Chaldees, and progressing yung story, makikita natin how God has richly blessed him. That there was a point na kailangan na nila maghiwalay ni Lot sapagkat
nag-aaway na yung mga herdsmen nila dun sa kung saan pinapastol yung kanilang mga ari-arian. And when Abraham defeated the 4 greater kings and plundered all their properties, di ba? Lahat ng yun, kanina mapupunta? Kay Abraham. Tapos, last Sunday lamang, di ba, we have read how Abimelech gave reparations to Abraham. Magkano yun? Gano'ng kalaking halaga yun? Abraham and Sarah were no ordinary people. Sa panahon natin ngayon, meron ng mga formula milk. During their time, walang ganun. But Abraham and Sarah, or Sarah herself, meron silang mga tinatawag na wet nurses. And it could have been na after panganak ni Sarah, si Isaac, sabi ni Sarah na, hindi, matanda na ako eh. So ipapasa na lang niya yung si Isaac to the wet nurses, one of her slaves, para yun yung mag-rear kay Isaac. But here, makikita natin, what was revealed? Sarah nursed her own child. There was a time that I was talking with one of my colleagues sa work, mga older people. And ganito yung kanilang pagtanaw. After nilang mga nanay to sa work, after nilang manganak, proud na proud pa sila na sabihin na, hindi, after 160 days, after the maternity leave, iniwan na sa yaya yung mga anak, tapos sa yaya na lumaki. Kasi mahalaga daw sa kanila yung kanilang career. Kasi hindi nila kayang iwanan yung position na meron sila sa kanilang mga kumpanya. Pero salamat sa Panginoon, sa paalala ng mabuting balita, that the Lord has given that desire to many of the mothers here. Although hindi ito, not every one of us has the same situation, but many of us, the Lord has blessed with children and with the desire of those mothers to raise their children. Forgetting yung career, forgetting yung whatever that tingin nila ay yun yung goal nila dati sa buhay. But see the privilege of bringing up their children in the Word of God, in the fear and the knowledge of God. Isang malaking pribilehiyo yun, mga kapatid. Kaya sa mga naghahanda, magpamilya, makita niyo itong kagandahan na ito, na disenyo ng Diyos mula sa Kanyang salita. Na yung mga nanay ay pinagkalooban ng Diyos ng isang malaking pribilehiyo na paglingkuran ng kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kanilang mga anak, to train them in the fear and the knowledge of our God. Hindi yun a lesser calling, hindi yun parang mas less honorable na calling, kundi yun nga yung sinasabi ng Diyos mula sa Kanyang salita. Yun yung disenyo ng Diyos na dapat nating makita. Pero balikan natin ito, mga kapatid. Who would have thought si Abraham na 100 taong gulang magkakaroon pa ng anak? Si Sarah na 70 anyos na, 70-year-old mother will nurse her own children. Pero pag tinignan natin mga sarili natin, mga kapatid, minsan ganito din yung ating pananaw eh. This is how we think. Who would have thought? Who would have imagined na ako'y patatawarin pa ng Diyos sa aking mga pagkakasala? Paano ako mapapatawad ng Diyos? Sobrang sama akong tao. Ganun tayo mag-isip, mga kapatid. Ganun that's how we are wired because of our fallenness to sin. When we look at ourselves and the gravity of our sins, we respond, who would have saved me from this?
Pero salamat sa biyaya ng Diyos na ating tinanggap dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. At sa tuwing titignan natin ang ating kasalanan at kabigatan, ang ating mga pagkakasala laban sa Diyos, laban sa ating kapwa, hindi doubt, hindi kawalan ng kumpiyansa sa pangako ng Diyos. Sa halip, ang ating tugon ay mariin na pagpupuri sa pangalan ng ating Diyos, sapagkat tayo niligtas na niya mula sa mga pagkakasala na ito. Sino magsasabi? Sino makakaisip na ang Diyos ay padadala ang kanyang anak para mamatay para sa atin, ang kanyang banal na espiritu, para tayo ay linisin at pabanalin? Sino magsasabi na ang Diyos ay magpapatawad sa ating mga kasalanan, na tayo ay tatanggapin sa kanyang harapan? Tayo na mga walang halaga, tayo ay tatanggapin sa kanyang tipan. Pag titignan natin ang mga sarili, sino ba tayo? What's in it in us that God would accept us into His covenant community, into a covenant and communion with Him, a great and holy God? Sino tayo? If we look at our sins, hindi tayo karapat-dapat dun. Kung titignan natin ating mga pagkakasala, hindi tayo karapat-dapat na tanggapin sa pakikipagtipan at pakikiisa kay Kristo Jesus. Pero lahat ng yun, tinanggap natin. Lahat ng yun, binigay sa atin, pinagkaloob sa atin ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ayon sa kanyang mayamang biyaya. Kaya anong tugon dapat natin, mga kapatid? A resounding praise to God. Pagpupuri na hindi lamang confined in the four corners of this building, but a praise that resounds to those who haven't heard that good news of God's promise being fulfilled in the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, as I close this, the birth of Isaac is not only a fulfillment of God's promise to Abraham, but a foreshadow of the fulfillment of God's promise, the promise of God to Adam in Genesis 3:15, which culminated in the birth of the Son of God, our faithful Savior, Lord Jesus Christ. Sa pagkakatawang tao na Panginoong Kristo, hindi lamang niya tinupad yung pangako ng Diyos patungkol sa ating kaligtasan, kundi kanya ding ipinagkaloob yung deposito ng katuparan ng full consummation, yung kabuuan na katuparan ng pangako ng Diyos na mangyayari sa muling pagbabalik natin, Panginoong Kristo. Kaya habang inaantay natin yung maliwalhating pagbabalik ng ating Panginoon, nawa, resounding praise yung i-proclaim natin. Because the promise of God is reliable. And what's that promise? A promise unto salvation, not by works, not by our own doing, but by the grace of God through faith in Christ's person and work alone. Kaya mga kapatid, marami tayong mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, na hindi pa nakakaunawa ng tunay na ebanghelyo ng Panginoong Kristo.
At kung ating sinasabi na nakita natin, natamasa natin, yung katuparan na pangako ng Diyos, ang tamang tugon dapat natin, yung natural na nag-overflow sa puso dapat natin. Yung resounding praise na yun ay hindi lamang, salamat Panginoon. Kundi dapat ang tugon dito ay maibahagi natin sa kanila na mga hindi pa nakakaunawa ng mabuting balita, hindi pa nakaririnig ng katapatan ng Diyos sa kanyang pangako ayon sa kanyang salita, na matatagpuan walang iba kundi kay Kristo Jesus. Na sila din ay maabot ng mabuting balita na ito. Na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, tutuparin niya ang kanyang sinabi. At ganun din when our loved ones receive the gospel by grace through faith in Christ alone, our response must be a resounding praise to God. For He has caused that loved one to respond in faith because the Lord is faithful to His promise. Tayo lumukot, pumikit tayo manalangin. Manaming Diyos, salamat sa iyong katapatan sa pagtupad ng iyong mga pangako. Ang katuparan ay walang iba kundi si Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Na ipinanganak hindi lamang para magkatawang tao, kundi para tuparin ng lahat ng ipinag-uutos sa kautusan upang kami madamitan ng kanyang katwiran.